Pero dito, no, sa naging live, ay naging interview na to ni Kalinga Prab kay Andrea, hindi po yun scripted. Okay? Hindi po yun ang scripted. Okay? Ang sinasabing scripted nung Bea or nung anti-Kalingap na yon is yung mga previous vlog. But for fair reactions, no, since nagawan ko ng reaction yung isa sa mga content, no, dito sa Kalingap community, na yung kapamilya nitong si Andrea ay nagsalita again sa mga ginagawa ni Kalingap Rab, na kesyo meron na raw silang nag-effort na sila na makontak, makausap at masabihan talaga si Kalingap Rab na wag munang i-vlog si Andrea, no, tinuloy pa rin daw. So doon sa post na yon, maraming nagsasabi, especially yung mga against mga anti-Kalingap, yung mga pro-Kalingap, na yun ay gawa-gawang kwento lamang ng mga taga-anti-Kalingap daw, or sinasabi nila na maaaring mga galit, no, sa Kalingap community ang may gawa ng post na yon. So nung reactionan ko yon, tulad ng nasabi ko doon, it need attention from Kalingap Rab, because the accusation is not something na iaano mo na lang, no? Hahayaan mo na lang, because medyo talagang damaging yung mga pinagsasabi doon sa post na yon. And katulad nga ng nasabi ko, ngayon may sagot na si Kalingap Rab. Nagkaroon siya ng live stream and sinagot niya yung about doon. But parang nakukulangan ako, no? Kung bakit ko nasabi yan po ang aking bibigyan reaction sa content ko na to. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Okay? So, ito na nga po, no? Dahil sa sumagot na si Kalingap Rab doon sa kanyang sa accusation sa kanya, so marapat lang na naisipan kong gumawa ng reaction ko rin dito sa naging sagot niya. At ang isa sa malinaw rito na sinasabi ni Kalingap Rab, yun ay mayroong basbas ng nanay ni Andrea. Okay. And with this live stream of Kalingap Rab also, mapapatunayan natin kung yung someone na si Bea or si BM na yun is really a legit, no, account, kasi sinasabi nga nung mga pro-Kalingap na yan ay dummy account, gawa-gawa lang yan. So wala talagang katotohanan yan. Now, this is a challenge now to, no, Bea or doon sa kamag-anak daw na yon na naglabas ng statement na yon at ipinakalat sa anti-Kalingap community. No? So, ang isa sa nilinaw dito ni Kalingap Rab ay may basbas ng nanay mismo. Ng nanay mismo. So kung ano man po yung gusto kong sabihin, allow me to share portion of that live stream ni Kalingap Rab kung saan sinabi niya yung sinasabi kong may basbas, no, nung magulang or nung nanay. Po, gusto ko lang pong sabihin din po sa inyo na para sa mga hindi po nakakaalam, kami po, bago po kami mag-vlog doon, kami po ay nagpaalam. Nagpaalam po kami sa nanay, hindi po yung basta-basta kami pumunta na lang, basta-basta na lang nag-vlog. Hindi lang po kami pupunta doon kung ayaw magpa-vlog or kung hindi nila gusto, Okay. On that sense, no? Kumaga kasi matagal na sa ganitong
business or sa ganitong platform, no, si Kalinga Prab. So they are into charity and they know the risk of involving a minor, no. So the consent of guardian, no, is very important. So doon sa part na yon, no, nasagot ni Kalinga Prab yun. Dahil nga nandoon yung nanay, na-contact nung isa sa mga kasamahan niya sa Kalinga Boys. Minessage, so umuo. Kasi yung nanay. Although doon sa letter, open letter ng certain BEA or BM na yon, sinasabi niya na umuo lang ng umuo yung nanay. No? Na parang ang lumalabas, yung nagsasalitang yon is kapatid, no? Parang ganun eh, or tiyahin nung Andrea, no? But if we will going to weigh the situation, nanay yun eh, no? Na kahit na sabihin natin na siya ay oo lang ng oo, parang napaka-imposible naman, no? And kung talagang siya ay sinabihan, bakit hindi makikinig itong nanay ni Andrea? Di ba? Sige, sabihin na natin, kamag-anak yan or anak yan. Diba? Kung totoong may ganun na pangunawa itong nanay ni Andrea, bakit hindi sumunod? Di ba? Bakit parang ang nangyari binaliwala yung sinabi nila? Di ba? Doon lang ako medyo parang conflicting para sa akin eh. Nanay siya eh. So, ano yung naging basehan ninyo para sabihin na oo lang ng oo yung nanay? Di ba? So, doon sa gumawa ng post na yon or ng sulat na yon, I think much better if you can clarify this issue. No, kasi ano eh, nagko-conflict siya ngayon dahil umuo yung nanay. Kahit na sabihin natin nanduro yung tiyuhin, umuo yung nanay, hindi tumanggi si Andrea. O sige, sabihin natin na kasi nga may problema si Andrea siguro sa mental niya ngayon, sa pag-iisip. Kaya lang kasi yung nanay na yung nanduro. Ang nakikita ko lang kasing mali nila Kalinga Prab, nakikita na nila yung ganong sitwasyon ni Andrea, bilinag pa rin nila na talagang overexpose doon sa content nila na 30 minutes. No? On that part, medyo parang para sa akin is hindi na dapat nila ginawa. No? Kasi pwede naman nilang interviewin yung nanay na lang. No? Yun lang yung sa akin doon. Pero kasi kung consent at consent lang, mayroong nagbigay kasi ng consent. Di ba? And dito sa live na to ni Kalinga Prab, I'm not sure, no? Kasi yung sinasabing scripted, no? Doon sa letter na binasa ng mga anti-Kalingap is pertaining to other vlogs. Hindi dyan sa present vlog na yung recent vlog na yan. No, hindi po kasi parang ang naging punto ng live na to ni Kalinga Prab, ang sinasabing scripted daw ay yung nakitang asal ni Andrea. No, na parang nawawala sa sarili. No. Hindi yun yung pinupunto nung ilang portion doon sa sa sulat. No? Ang pinupunto nun is yung previous prior to this vlog nila. Yung mga previous, no, yun po yung sinasabing scripted. Hindi po yung recent live nila. Kasi nung pinanood ko actually itong live na to ni Kalinga Prab, yun yung binibigyan niya ng punto na sinasabi niya, magiging scripted pa ba yun? Na sasabihin namin si Andrea na mag-inarte ka na parang nawawala ka sa sarili, umiyak ka. No, hindi yun eh. Pero yun yung binigyan ng punto ni Kalinga Prab. No? Ang sinasabing scripted doon is yung mga naunang video. No? Pero ang kaigihan lang nito, sinagot ni Kalinga Prab
yung ibang portion nung ano na yon, nung letter na yon. Ano? Yung letter na yon. Kasi nga may kumu-question na kino-question nga nitong Bea na to na kinausap siya or nag-message sa kanya, no? Na hindi niya inintindi. Para sa akin, regardless, kamag-anak lang yan, yuhintiyahin yan, kailangan pa rin bigyan ng pansin nila Kalinga Prab yun. Especially him. Kasi siya yung founder ng mga lab team na yan or ng part of charity na yan. No? So, kung totoo man yung sinasabi ng Bea, now it's time for her, no, to ask permission from Kalinga Prab to show yung conversation nila na yun, yung message na yun. No, kasi sinasabi nung Bea na message, tinext nila, no, tirinay nilang tawagan kung meron man, no, but they exert effort to contact Kalinga Prab. Yun nga lang, si Kalinga Prab daw ay hindi nagre-response. No, wala, sin lang daw. Now, since no, ito yung naging sagot ni Kalinga Prab, okay, why don't you show, no, the fruit, yung katibayan nitong Bea na to or ng BM na to or nung taong kapamilya raw ni Andrea, no, yung part of that conversation. Ask permission from Kalinga Prab. Ngayon, kung hindi papayag si Kalinga Prab, then that's another story to tell. Diba? That's another story for us to wait and see kung nasaan ba yung katotohanan. Di ba? Kasi, eto, katulad nito, sinasabi ni Kalinga Prab, no? Na pinagbigyan, kinausap nila yung nanay. Umuo yung nanay, kaya na-i-vlog nila. At hindi niya alam na gano'n na yung sitwasyon. Diba? So doon, okay. Pero paano yung portion na sinasabi nitong si BM or nung Bea na yan or sino mang may gawa ng letter na yan, na sila ay nag-message na kay Kalinga Prab. Pero hindi iniintindi. Dinidedma daw ni Kalinga Prab. No? So, I hope for the purpose of hindi nagsisinungaling at may katotohanan yung sinasabi nung ilang anti-Kalingap about kay Kalinga Prab, this is the time. Diba? Sinimulan ninyo na makahanap ng sinasabi nyong sisira kay Kalinga Prab. Well, sana patunayan ninyo ngayon. Wala po akong kinakampihan sa issue na to. No, yung sa akin dito, ilabas natin yung katotohanan kung sino yung nagsasabi ng totoo at kung sino yung naninira. No, kasi kahit papano, oo, sabihin na natin na lahat naman ng nagcha-charity vlogging, talagang may kinikita, no? At meron nun si Kalinga Prab. Pero paano sila nagbabalik sa mga beneficiary nila is another thing to understand or to reason out, di ba? Para mas maging transparent yung ginagawa nila. Okay? So, I hope magkaroon ng sagot yung Bea na yan dito sa naging live stream ni Kalinga Prab. No? Pero dito, no, sa naging live ay naging interview na to ni Kalinga Prab kay Andrea, hindi po yun scripted. Okay? Hindi po yun ang scripted. Okay? Ang sinasabing scripted nung Bea or nung anti-Kalingap na yun is yung mga previous vlog. But on this one, no, for me, wala pong script doon. No, yun po talaga ay kumbaga, yun yung talagang nangyari. No, hindi kinausap, hindi kinuntsaba si Andrea at ang nanay para palabasing may ganung problema si Andrea. No, it's a different video, no, yung sinasabi nung nag-i-expose na yan about kay Kalinga. Okay, so hanggang dito na lamang at always po, matuto kayo mag-fact check para hindi kayo mapagsabihang fake news. Maraming salamat.